yung ating pong mahal na pastor na siya magdadala ng ating pong mahal na pastor. And also Pastor Lucas, sorry po, ayan, nandito na rin po pala. Ayan, sorry po. Thank you so much po, Pastor Lucas, shalom po sa inyo. Ayan. Sorry po, hindi ko po agad nakita. Okay po, so yun, mga kapatid naman, nabati ko po lahat. Ayan, dalawa, okay po, yun, sige po. Okay po, so no other than po, yung ating pong maghahatid po ng salita ng ating Panginoon, ng ating pong mahal na Pastor, Georgette. Ayan, Pastor Georgette, God bless you po. Okay po, mali, magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. At muli, pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon regarding the commandments of the believers. And we know that there is a law of Christ as mentioned in the book of Galatians. At yung batas na yan po ay 7 po, I should say, no? Pero hindi pa po natin natatakal yan. So if there is a law, there is a commandments that we need also to follow. Kaya dito iniisa ko lamang, but as being a Christian, kung talagang tayo nagiging malalim, higit po na mas maunawaan pa po natin ito. No? Kaya lang, hinimay-himay ko lang itong commandments na ito para sa ganun ay maisa-isa po natin. But when you are saved and accepting Christ as being your Lord and Savior, itong mga bagay na ito ay dapat talaga na maging bunga ng ating kaligtasan. We know that tayo po, katulad ng laging sinasabi sa inyo, tayo pa iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong dalawang ito ay kaloob po sa atin according to the book of Ephesians. At ganoon din naman, dahil tayo pa iniligtas ng Diyos, tayo ngayon po ay gumagawa ng mga mabubuting bagay. At itong mabubuting bagay, ito na yung mga bagay na ginagawa po natin, which kailangan pa po nating makita ang mga bagay na ito na inutos sa atin po ng ating pong Panginoon. So tayo manalangin, panandalian, dakilang Diyos, na manaming makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pag-ibig, sa pagmamahal, na patuloy niyo pong binibigay po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na kami po'y makasalanan, marumi, at maraming mga pagkukulang sa inyo pong harapanan, at wala po kaming kakayanang linisin ang aming mga sarili maliban sa pamagitan ng biyaya, pagpapala, Panginoon. Turuan niyo kami, O Diyos, na patuloy na manindigan sa salita, na aming pong napapakinggan sa katotohanan, Panginoon. At higit sa lahat ay patuloy na mabago ang aming pong buhay. Dahil wala po kaming ibang aasahan, O Diyos, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang aming pagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng aming pong mabuhay. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, dalangin po na hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang siyang patuloy pang magpaunawa sa amin, ang pong banal na salita. Dahil kayo nga po, O Diyos, ang siyang Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay, aming mga puso, ay niyo pong nasasaliksik, ganoon din po ang aming mga kaisipan. Ihanda niyo po ito, Panginoon. Naway patuloy, Panginoon, na kalwalhatian isa inyo po lamang, Panginoon. Maraming salamat sa bawat pagpapala at kalinga. Patuloy pa namin naranasan sa inyo. Isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana sa panla po tayo, pang-15 regarding to the commandments to the believers. Although hindi po masyadong in-expose ang mga individual commandments in Old Testament and also the commandments of God to the Israelites, pero mas kailangan po natin kasi bilang mga mananampalataya yung kautosang ito because we are in the New Testament at napakahalaga po ito na sa bawat salita ng binabanggit mismo ng ating Panginoong Kristo, ng banal na kasulatan at ganoon din ng kanyang mga apostol. And most sa ating pong pinagkukunan ng mga talata ay sinulat po ni Apostle Pablo na kung saan siya ay pinili ng Diyos na maging apostol ng mahintel. Tayo po yun. At ipinarating niya sa atin ang napakadakilang habag na biyaya ng Diyos. Kung ang biyaya na yan ay natanggap po ng mga Israelita na sumampalataya rin po sa kaming Misaya po nila at sa ating pong Misaya, okay, so yun po yung realidad. So alam po natin in Old Testament they are waiting for the Messiah. In New Testament naman marami pa rin naman pong naniniwala, okay, na siya yung Messiah, pero most of the Jews today ay marami pa rin po sa kanila na naghihintay. Pero salamat sa Panginoon dahil mayroon po siyang ginawa, mayroon po siyang ginamit na lingkod niya, wala pong iba kundi sa Apostle Pablo upang iparating sa atin ang magandang balita at ang napakadakilang biyaya ng ating pong Panginoon. So ang pang-15, yung 14 po noon na atin pong pinagtapusan nung nakaraan po nating pag-aaral, be ready to give an answer of the hope that is in you. So katulad ng sinabi ko,
yung hope na yan is Christ. He is our hope. At sa pagkakataong ito naman, tayo po ay darako doon sa pang-15, be transformed. At alam po na familiar po sa inyo ito, dahil 2 beses lamang po na nabanggit yung salitang transform in New Testament and found in the book of Romans. So, be transformed. Romans chapter 12 verse 2. Okay. Huwag kayong magkaayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at kalooban niya. So, always remember that without transformations in our life, it is hard for us to understand the will of God. Kaya nga, the more na nababago ang ating pong buhay, yun din po na lalo po nating naunawaan yung kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Of course, the main will of God sa ating pong buhay is to know Christ as our Lord and Savior. So, kung pag-uusapan po natin ang transformation, ito po ay naka-angkla doon sa pinag-aralan na po natin noon. Unang-una pa po ako nagturo. Balikan lang po natin konti. For the benefits naman po ito doon sa mga hindi po nakaparinig noon. Itinuro ko po sa inyo the doctrines of sanctification. Pero hapyaw na lamang po ito, kasi ang pinag-uusapan po natin sa oras na ito ay regarding transformation. Lagi nating tandaan na tayo po ay walang kakayahang baguhin ang ating pong buhay. Ang isang Kristiyano, ang nagbabago sa kanyang buhay ay si Kristo na kanyang tinanggap bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So, tandaan po natin yan, Those people na iniligtas po ng ating pong Panginoon, binabago niya po yan. Nababago po sila sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng ating pong Panginoong Diyos at patnubay at pagkilos ng banal na Espiritu. So if you remember regarding the three, parts of sanctification or the three distinctive parts of sanctification na akin pong pinanggit po sa inyo regarding positional holiness, progressive holiness, saka perfect holiness. Pag pinag-usapan po natin yung positional holiness, we are set apart to Him and are free. Okay? So, ibig sabihin, saan tayo pinalaya doon sa kasalanan. Pinalaya po tayo, hindi po tayo pinalaya doon sa paggawa ng kasalanan, pinalaya tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan. So, dapat maging clear po sa that is positional. And God is still working for that. At yan po ay kumilos po ang ating pong Panginoon Kristo. Actually, yung positional holiness ay nakamtan po natin yan during the time that we become born again. Kasi the first, lagi nating tandaan na unang-unang pinakikinggan ng Diyos na panalangin ng isang di mananampalataya is the prayers of repentance. Kaya nga po, lagi nating tandaan na yung aking itinuro po sa inyo nung tayo po nag-aaral na napakahalaga yung gospel dahil the requirements of gospel is believe the gospel at yung pangalawa ay yung repentance. Kaya bakit repentance ang laging unang-unang preaching ng ating pong Panginoong Jesucristo? Bakit repentance ang unang preachings na apostle ni John the Baptist? Even the apostle, why repentance? Because that is the prayers of unbelievers na unang-unang diringgin ng Panginoon. Sa kabilang banda, kahit anong uri ng panalangin ng di mananampalataya, it is abominations in the ear of God. That is in the book of Proverbs chapter 3, verse 33. Kaya't maliwanag po, dapat maging clear po sa atin yan. Kaya't nung tayo po ay nagsisi sa atin pong mga kasalanan, yan yung unang pinakinggan ng atin pong Panginoong Diyos. Although there is, nandyan na yung pagkilos ng atin pong Panginoon. That meron na pong divine intervention. Kaya't ulitin po sa inyo, it's all about grace. Kaya yung positional holiness na binabanggit ko dito ng part ng sanctification, yan ay pagkilos mismo ng ating pong Panginoong Diyos at ng banal na Espiritu. So dapat hindi po natin napaghahalo ang tatlong bagay na ito kasi magkakaiba rin po kasi ang ibig sabihin po nito. So tandaan po natin, positional holiness, pagkilos ng Diyos, He sanctified us. At nung tayo po sinantified ng ating pong Panginoon sa pamagitan nito, when we sit apart through in Him and we are free, then we are approach His throne. Tayo po nagkaroon po ng pagpasok sa trono ng biyaya po ng ating pong Panginoon. At nagkaroon na po tayo ng rights to ask, to pray before the Lord.
Kahit yun po yung isang napakaganda na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos nung unang nakilala po natin siya. Na tayo na po ay nagkaroon na po ng pagkakataon at rights na nakikipag-usap sa ating pong Panginoong Diyos bilang ating Ama at tayo bilang kanyang anak sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So that's the positional holiness. Although na-expound ko na rin po ang explanation dito sa mga nakaraang pong pagtuturo po sa inyo. And then pangalawa, yung tinatawag po nating progressive holiness. Take note, bago po tayo pupunta dito sa ating talakayan regarding be transformed. Yung progressive holiness po, so ito yung tinatawag po nating the ongoing and complete lifelong maturing process in which a Christian gradually becomes more holy. So yun yung progressive. So dito po napapasok yung be transformed. Paninyo, so ibig sabihin, may pagkilos ang Diyos at sa atin naman nito ay unti-unting nakikita natin sa ating sarili dahil kumikilos ang ating Diyos sa ating buhay nung tinanggap natin siya bilang pagligtas at kumikilos yung banal na Espiritu. On this part of sanctification, nakikita po natin yung changes, yung pagbabago ng buhay po natin, nakikita po natin yung result of the positional holiness na ginawa niya noong tayo po ay na-born again. Ulitin ko yung positional holiness, yan po ay connection po to when we are become born again in the book of John chapter 3 beginning verse 3 hanggang 8. Kaya nga po, nung naramdasan po natin itong uri ng sanctifications na ito, nagkaroon na naranasan na rin po natin ngayon yung progressive holiness. So ibig sabihin, may changes, may pagbabago. Okay? Because we are going to holy. Okay? Pabanal po tayo ng pabanal, okay, sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. So, it is impossible for a person, katulad ng sinabi ko po sa inyo noon, na ang isang taong ligtas ay hindi siya magkakaroon ng puso na mamuhay doon sa kabanalan. Mayroon pa rin po, mayroon dapat yan. Kasi nung tayo po ay na-convict, at nang tayo po ay na-convince as being a Christian, at nag-decide po tayo na sa tulong po ng banal na Espiritu, to follow Him. Okay? So, ibig sabihin, yung fruit, yung bunga ng atin pong kaligtasan ay tawag doon, nakikita na po sa atin. Although, sa atin pong buhay talaga ay meron tayong tinatawag na katulad din po sa mga nag-aaral, yung fast and slow. In our Christian life, hindi naman po ito pabilisan at hindi naman po ito pabagalan. Kundi dapat mayroong pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano sa bawat araw ng kanya pong buhay, hanggang siya po ay kunin ng atin pong Panginoong Diyos from rag, okay, to cleanliness and to holiness. Okay, mula doon sa putik, mula doon sa basahan, mula doon sa ating karumihan, tayo naman po ngayon ay patuloy na patungo doon sa liwanag ni Kristo at patuloy po tayong nababago sa bawat araw ng atin pong buhay. May changes ang isang Kristiyano. Take note po, may changes po ang isang Kristiyano, may changes yung sa iniligtas po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, the more na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, nalilas yung love po natin in the world at patuloy na napupunta yung ating lubusang pagmamahal kay Kristo, nawawala yung interest po natin sa mundo at ang interest na po natin ay nasa salita ng Diyos. Yun yung isang Kristiyanong nababago. Yun yung isang Kristiyano na may progressive sa kanyang buhay. Kaya pag stagnant ka, doon sa attitudes, doon sa ugali, doon sa pagkatao mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababago, which is, that is wrong in the sight of God, may malaking problema. Okay? So you need to search yourself. Kailangan masaliksik din ang ating mga sarili, ang ating mga puso, kung talaga bang may pagbabago o wala. Baka false salvation ang tinanggap mo, hindi talaga yung true salvation which is given by the Lord through His grace and through yung sa kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At pag tayo ay niligtas ng Diyos, ibig sabihin yan, ongoing po yung atin pong pag-mature at higit po sa lahat, ongoing pa rin po yung pamumuhay po natin sa kabanalan. May process, okay? May prosesong nangyayari na naranasan mo sa bawat araw sa buhay mo. Kaya nga po, sa atin po, napakahalaga na makita rin po sa bawat araw na sasaliksik po natin. And yes, tayo po ay talagang we are not perfect, makasalanan po tayo. Yan naman talaga ang tao eh. We are depraved, totally depraved po tayo. We are wicked. Walang mabuti po sa atin, walang mabuting hinangad ng tao. Ang tao makasarili. Okay, wala pong inibig ang tao kundi ang kanyang sarili.
Ganyan po talaga ang tao. Ngunit sa atin, nung tayo kinilala po natin si Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, mayroong changes. Kasi mula doon sa pusong bato na bago ng isang pusong laman, isang puso na nagmamahal sa Diyos. When we become a Christian, tinanggap po natin yung positional holiness at ngayon nakaprocess pa rin po tayo doon sa progressive holiness. Yan po, ano? So, ang pangatlong T ay yung perfect holiness. At alam niyo naman po yan. Ang perfect holiness, we said that matatanggap po natin yan pagdating po ng panahon na tayo na po ay kapiling po ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi po doon, in Christ we are declared holy. Alam po natin yan, no? And then we are free from the penalty and power of sin, and we are rightly accepted before the Lord. But by the way, nais ko lang pong bigyan ng kunting pakahulugan yung sanctification sa tatlong kaparaanan. Unang-una, yung ibig sabihin po ng sanctification, declaring holy. Pangalawa, free from sin. Pangatlo, yung pangatlo po ay tinatawag po natin, we become acceptable and rightly accepted before God. So yan yung sanctification. Yan yung pagkilos ng Diyos. Okay? Although sanctifications at yung tinatawag po nating justification, hindi mo ito pwedeng paghiwalayin. Ito'y nakaangkla doon sa tinatawag po nating doctrines of salvation. Kaya if you're sanctified, if you are justified, then naroroon nga po yung salvation po natin. No? So, when we talk about positional holiness, maraming mga talata sa Bible na pwede po natin i-quote. Like John chapter 17, verse 17, talk about holiness and sanctification. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Philippians chapter 1, verse 6. Alam niyo po, itong Philippians chapter 1, verse 6, ang dami pong mga yung sinasabi po nila na tawag doon, hindi pa tapos ang Diyos sa pagkilos, paggawa sa iyo. Saan yon? Okay, lagi nilang inilalagay po ito, lalo sa mga iba regarding money matters, regarding tawagin victory, etc. Ang dami, kinukot po nila ito. Actually, ang talatang ito ay tumutukoy sa pagkilos ng Diyos and sanctification. Dahil talaga namang hindi pa because ito ay part ng progressive holiness. Okay, so ibig sabihin, yung progressive holiness natin, ang Diyos talaga ay kumikilos pa rin sa atin pong buhay. Hindi pa talaga tapos kasi yan po yung isang bagay na dapat na na-experience po natin. Although our salvations, nag-manifest na po na sa atin, natanggap na po natin yung kaligtasan, at ganoon din naman yung kabanalan ng Diyos. Kaya hindi po dapat kayo napo-confuse regarding sanctification. Itong tatlong ito, dapat makita po natin yung pagkakaiba po nila. No? Yung pagkakaiba po nila. Kaya yung positional, ulitin ko, it is work by the Father, Son, and the Holy Spirit in our life. Clear po yan, ginawa po nila yan. At doon sa progressive sanctification naman, they are still working in us. Pero of course, nandoon na dapat nakikita rin po natin sa ating pong buhay. Dahil ito ay bunga ng ating pagsunod na sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil ligtas ka, of course, susunod ka talaga sa ating pong Panginoon. Dahil walang iniligtas ng Diyos na hindi sumusunod sa kanyang kautusan. Walang niligtas ng Diyos na hindi nagmamahal sa ating pong Panginoon. Walang nagmamahal sa Diyos na hindi rin po sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya nga ito laging napuput din po natin doon sa aklat po ng Diyos na pagmahal natin pa ni Kristo, dapat tayo sumunod sa kanyang mga utos. At yung mga utos na yan ay isang bagay na kung saan magdadala sa atin ng napakagandang relasyon sa kanya at yung tinatawag po nating kabanalan. Alam niyo po, pasalamat po tayo sa atin pong Panginoon that beyond all our unworthiness, hindi po tayo karapat-dapat, pero siya yung mismong gumawa ng paraan para magkaroon po tayo ng napakagandang relasyon sa Kanya. Dahil nakita niya kung gaano kasama ang tao. Nakita niya kung gaano po tayo karumi. Ngunit siya mismo ang gumawa ng paraan upang tayo mismo na Kanyang mga hinirang at tinawag ay malinis mula sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya yan po yung pagpasalamat po natin. Niligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng justifications through His Son and sanctifications. Yan yung bunga ng kaligtasang tinanggap po natin sa Kanya. And we need to experience this. Yung progressive holiness, dapat na-experience po natin. Kaya alam niyo po, yung mga tao na nagsasabi that they are saved but their life never changed, huwag po kayong maniwala doon kasi walang progressive holiness. Kasi ito'y konektado
doon sa salvations. Okay, sanctifications, again, ulitin ko yung sanctifications, justifications, regenerations, lahat po ito, magkaka-connect po ito. Okay? Isang tali, isang tawag doon, kadena na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya dito sa positional holiness and progressive holiness, dapat nakikita po natin. Of course, perfect holiness. Perfect holiness, yan po ay mararanasan po natin. Pagdating ng panahon, nakasama po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Because our God is holy. Kaya tayo po ay dapat matakot sa Kanya when tayo po ay dumudulog sa Kanyang trono ng biyaya. Dahil mismong sa Isaiah, sinabi niya, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. That is in the book of Isaiah chapter 6. Ganyan kabanal ang Diyos. He is sovereign and holy. Napakadakila niya. Kaya minsan, maraming mga tao na hindi nila ito binibigyan ng pansin. Okay? Pero sa atin na nag-aaral ng Kanyang salita, magkaroon po tayo ng takot. Sabi po ng isang mangaral, kung tayo po ilalapit sa ating Panginoong Diyos, dapat mayroong fear and trembling because the God na linalapitan po natin is sovereign and holy. Sovereign and holy. Yung Diyos na nilalapitan po natin na tawagan karapat-dapat sa ating paggalang, pagrespeto, at pagsamba. Yan yung Diyos na sinapan po natin. Pinaglilingkuran. Go back po tayo sa ating pong topic. Okay, be transformed, sabi po mismo ni Apostle Pablo. That is part of the progressive holiness. Dapat sa atin po, nakikita po natin yung pagbabago. Sabi ni Pablo, magbago kayo. Okay, dapat may pagbabago ang isip. Bakit po kailangan mabago ang isip? Bakit kailangan po mabago ang puso? Because we believe at naniniwala din po tayo that a heart is deceitful. Tama ho ba? At ang puso, dyan nanggagaling ang lahat ng uri ng kaisipan. That is in the book of Matthew 15. Yung heart is deceitful. Yan po ay found in the book of Jeremiah chapter 17 verse 9. Kaya clear po ito. Kaya sinabi ni Pablo na dapat mabago. Okay? Mula doon sa depravity ng tao, mula doon sa taong makasalanan na wala siyang inibig kundi ang mundo, tayo dapat ay mapunta, yung pagmamahal po natin ay mapunta doon sa Diyos na banal. At yung buhay po natin ay maituon sa Kanya. Nung sabi niya, magbago kayo ng pag-iisip. So nais ko pong bigyan ng konting din regarding bakit sinabi ito ni Apostle Pablo. Pakibasa po sa aklat po ng Colossians chapter 3 beginning verse 2 and 4. Verse 2 hanggang 3. Meron pong magbabasa? Ako na lang po. Colossians